Hi again, welcome back to our vlog. So today is our official day 1 ng ating travel tour dito sa Taichung. Makita niyo naman kahapon na napakahaba nung araw namin talaga from Manila. Actually parang umalis kami ng bahay namin ng mga 4 AM. Tapos imagine naka-check-in kami ng 4 PM na dito and nag-night market pa kami na umabot kami ng 10 PM. So sobrang napagod kami talaga yesterday sa aming day 0. So that's why ngayong day 1 natin medyo chill yung itinerary natin. So aalis pa lang kami. So quick time check, 1:30 na ng hapon. Hindi din naman kami nagmamadali kasi ngayong summer dito sa Taiwan talagang napakainit ng araw. So, tinatry namin na saan na mas marami sa lakad namin pahapon na para at least medyo mas forgiving naman yung weather. So, first we'll start going to the second market. Ayun. So, sikat din siyang place ng mga kainan. So, very much night market siya. But, ang difference ito is it operates mostly in the morning and the early afternoon. Kasi it's catered towards serving mga classic Taiwanese breakfast. So meron din doon. But syempre, hindi lang naman limited doon. Marami rin mga ibang food na makikita natin doon. So try natin yun later. And then after that, maglalakad lang tayo ng konti. Nakita ko kasi walking distance lang sa amin yung second market. And after that, walking distance din, siguro probably mga 10 to 15 minutes, walking distance din yung Chunshui Tang milk tea. So ito yung sinasabi nilang naka-imbento ng whole milk tea. So imagine nyo, this is where it all started. And so after that, we'll go to one landmark or spot dito sa Taichung, which is their national theater. Ayan. So ito naman, kakaiba dito is it's really modern building. So dito mo natin makikita yung two sides of Taichung na meron dito yung usually yung area namin medyo traditional yung makikita yung mga structures, but this time modern naman to feature din yung theater arts scene dito sa Taichung. Ayun. And after that, we'll probably go back to the hotel and rest na kasi we have an early day pa tomorrow. Ayun lang. So, samahan niyo ulit kami. Hopefully, hindi na ganun kainit pero based dito sa nakikita ko sa window namin parang sobrang init ulit. So, prepared naman tayo dyan. May mga sunblock tayo. Meron tayo mga cool wipes, may cool spray. Meron din tayong dinalang mga bimpo to fight the harsh weather. Ayan. So, yun lang for now and see you guys later. Hi guys! So yan, nandito na tayo ngayon sa Taichung Second Market. So, itatry natin yung mga food stalls dito. So, dumating kami dito ng, I think time check, this is already 2 PM. So, hanggang 3 PM lang siya actually. So, typically, yung mga tao pupunta dito ng morning. Now, may mga open pa rin naman ng stalls, pero hindi lahat. Pero kung hanapin nyo lang yung mga favorites dito or mga sikat, may mga stalls pa rin na open. So, hindi naman pwede naman na hindi na kayo makapagsiksikan dito sa morning kasi based sa mga nakikita ko, yung mga pupunta ng morning, mahaba talaga yung pila kasi sabi ko nga, dito yung mga everyday workers din, dito rin sila kung bumibili ng food for breakfast, diba? So, tansyahin nyo na lang sa itinerary nyo kung gusto nyo ba na pwedeng after lunch na para merienda or gusto nyo talaga makipagsapalaran dito or makipaglabanan sa morning. Ayan. So, may mga nakita naman ako na stalls na gusto ko. So, papakita ko sa inyo siguro and papakita ko ano yung mga tatry natin later. So, binili muna natin yung black tea. So, nagulat kami kasi 30 NTD lang pala siya. So, ganun lang kamura. So, kinuha namin yung ice kasi syempre summer, sobrang init. So, tatry muna natin tong ice black tea nila. Sarap niya, very refreshing. Hindi siya ganun katamis. And sa akin, ito yung mga gusto ko. Especially sa ganitong summer weather. Sobrang sarap niya talaga and ang mura niya. Alam niyo yung lasa na parang yung mga grass jelly, mga ganon.
Ganun lasa din ito. May konti siyang sweetness, pero saktong-sakto lang. Sarap. Ito naman yung next natin itatry. So, nagbebenta siya ng mga scallion pancake product. So, meron siyang scallion pancake or scallion pie na 30 NTD lang. Meron siyang pork naman, yung laman, 40. And meron din siyang 45 yung beef naman. So, itatry natin yan lahat. So, start muna natin sa scallion pancake. Ito yung pinaka-basic nila na I think 30 NTD, if I remember. Ayan siya. Laki oh. Try natin. May ano siya. May sauce siya sa loob. Hop. Ang sarap niyan. Mas masarap ba siya kaysa kahapon? Masarap yung kahapon actually. Kasi siguro yun talaga. Ito yung traditional Ito yung usual kong nakain. Which is masarap din naman kasi favorite ko talaga tong mga scallion pancake. Kaso, yun nga, yung kahapon talaga iba lang talaga siya. Dahil sobrang nipis, crispy. Pero ito, very classic and traditional. Pero masarap pa rin. Tsaka yung price naman, ang layo ng difference. Yung kahapon is, I think, 110 NTD. This one, 30 lang to eh. So, check naman natin to. So, hindi ko alam kung pork to o beef kasi magkamukha lang yung labas nila. Pero check natin. So, ayan o, ini-injection na niya ng parang red sauce. So, hindi ko alam kung ano lasa nun. Try natin. Oh! Sarap! Wow! Beef. Ito sure ako beef. Sarap! Umuusok pa. As in, sobrang init niya. Tapos, ano siya, yung usual na parang xiaolongbao na nag-explode yung taba. Ganon siya. Ang sarap niya talaga as in, no joke. Yung, kung familiar kayo doon sa sikat sa Rauc Market na pepper bun, parang mas gusto ko pa to. Kasi mas manipis yung labas niya. Tapos mas malasa yung beef. Wow, sarap. Wow. Ito naman yung pork. So check natin kung anong mas bet ko. Sarap. Ito mas juicy yung pork kasi siyempre mas nataba. Masarap pareho. Tingin ko mag-uwi ako pareho nito for sure. Pero masasarap sa akin yung beef. Mas ano yung lasa. Ayun lang. So next naman kakain kami nitong mga dry noodles sa in-order namin dito. Yan. So try naman natin ngayon yung dito sa noodle place. So ang pangalan niya is Archie Traditional Noodles since 1980. Yan. So order kami nito. Ito yung dried Fuzhou noodles sila. So Chinese origin din yun. Tapos meron din sila na parang ito, dried wonton lang. Ito yung dried noodles. Kasi naganda rin namin ng chili. Kasi ito naman, yung isa, broth lang naman na may mga balls. So usually, kapag order ka ng dried noodles, may kasamang soup. So order kami ng soup on the side. Para pwede mo siyang, kunwari medyo nadadryan ka na, medyo dagdagan mo ng soup. Para ma-moist yung noodles. So try ko muna to. Itong Fuzhou noodles sila. So may konti siyang giniling sa taas. Ayan. So ayan. Saucy naman din siya. Sarap. Very plain lang yung flavor niya. So I think may konting soy sauce. Mayroon din siyang toge. Meron din siya ng broth. Hindi siya ganun ka-dry, which is good. Kasi iba naman sobrang dry. Tigas-tigas sa noodle. Ito sobrang sarap lang, sobrang light. So tingin ko pwede ang hanga pa, which is nagbibigay sila ng chili paste dito. Try naman natin itong broth nila. Dapat pala yung broth muna yun natin. Tignan natin. Sarap. Clear broth lang, usual, na parang pang wonton soup. Tapos meron din sila mga iba-ibang balls dito. So ito hindi ko alam kung ano ito. Pero orange siya. Naka lobster ball. Sakto lang siya for me. Itong mga balls lang. Kasi ito na may mga wonton nila. So ganun din, parang pinos lang sa sauce. So siguro lalagyan ko ng chili to. Pero try muna natin na walang chili. Hindi siya malaman. Pero tingin ko ganun talaga siya. Kasi usually, yung wonton mismo, yun na rin parang noodles niya.
So, nagbabalad siya. Plain lang yung lasa niya. Kung masarap pa siya, masarap naman siya. Tingin ko hindi lang siguro siya wow, katulad nung kinain kong pancake ay yung mga bun kanina. Sakto lang siya. Pero for everyday, sobrang okay siya. And kung pupunta naman kayo ng Taichung, i-try nyo rin talaga siya. And dahil na kaming pagkain, so nakita nyo naman, sobrang dami nung nakain namin for how much lang yung total namin. Sobrang busog na busog talaga. As in. Kaya, ayun, maglalakad-lakad muna tayo dito. Actually, malapit dito sa second market is their Lichuan river, I think, or stream. So, sa mga familiar sa inyo sa Seoul or sa Korea, meron daw sikat na Cheonggyecheong stream. So, nasa gitna siya ng kalsada na parang kanal. Pero yun, maganda dito is parang park na siya. So, sa mga locals, nandun sila, tumatambay. Probably not now kasi siguro medyo mainit. Pero sisilipin muna natin. Kasi sobrang lapit lang niya dito from the second market. And actually, walking distance lang din from Lichuan naman is the Chunshui Tang milk tea. So, yun, maglalakad-lakad muna tayo kasi dami natin kinain. Pero so far, marirecommend ko talaga na pumunta kayo dito. Hindi na namin naikot masyado. But, tingin ko yung mga nakain namin, sobrang siya rin yung mga sikat. And true enough, masarap siya yung itong dry noodles, itong pork and beef puff, and scallion pancake, saka yung black tea nila na talagang hanggang ngayon may pila ko rin. Ayun, so yun. Lakad-lakad muna kami and tingnan natin kung may space pa tayo for another lapang. Konting lakad lang from the Taichung Second Market. Nandito tayo sa may Lichuan Riverside Walk. Ayan, so napakaganda niya guys. So, tingnan nyo. May parang stream dito sa gitna. Tapos merong mga park space dito in the middle of the city. So talagang pwede ka dito mag-relax in the afternoon pag hindi na masyado mainit. Kaso, ayun, unfortunately, sarado siya for today. Hindi namin maintindihan yung mismong text kung bakit siya sarado. Pero ayun, bawal bumaba. So dito lang tayo sa may parang bridge na may view ng sidewalk. So ayun, hopefully pag pumunta kayo dito, pwede na siya for public. Pero for now, naka-close siya. Sayang, sarap pa naman tumambay, mag-take ng pictures. Kasi maganda talaga siya eh. Ayun lang. So, dahil dyan, maglalakad na kami papunta dun sa next destination namin, which is the Chunshui Tang Original Milk Tea Place. Ayun, tingnan nyo guys, di man tayo nakapasok. Ayan. So, ang gandang lakaran to. Punong-puno siya ng puno. And ayun, in fairness, kahit mainit today, mahangin sa area na to. Kasi siguro nasa gitna siya ng mga establishments or buildings. So ayan, hanggang tanaw na lang muna tayo kasi it's close. Ayun o, ganda pa naman dyan magpicture o. Siguro lalo sa gabi may mga ilaw to. Ayan, meron din ditong bench o na pahingaan. Ayan, lakad lang tayo. So papunta sa milk tea place, siguro ang estimate ni Google is mga 13-minute walk. So sa amin siguro, since mabagal kami, mga 20-minute walk yan. Ayan, so nakita tayo ng store na puro crane. Ayan, so may mga stuffed toy. Palamig muna tayo saglit. Habang nagpapalamig, maglaro muna tayo. Ano kayang magandang kunin? Ito maganda oh, Shin-chan. Doritos. Ano to, parang cinnamon roll na basurahan. Ano to, parang air freshener to. Grabe, pati gamit pang bahay, meron din sila dito. Bukod sa mga stuffed toy. Ito Pokemon, no? Yan. Tapos ito naman Red Bull. Very random, ha? Ayan, ito mga stuffed toy. Stuffed toy. Ayan, check natin. Tingnan natin kung mananalo tayo. Ito ang cute, Fox. Ito, try natin to. So, try natin tong wolf. Ano ba ito? Ay, di wolf tuloy. Try natin tong fox. Ang cute niya eh. So, 10-10 lang naman yun. Nagpapalit kami ng coins. 10 NTD. Ayan. Tingnan natin kung mananalo tayo.
Op, wala. Ayaw talaga pakuha. Isa pa, isa pa. Ayan, so 10 NTD. Ayan, so mga nasa 20 pesos isa. Ito, try natin to. Ayaw mausog. Try natin medyo alanganin sa ulo. Ayan. Ay, binitawan. Ito, last na to. Move on na tayo sa next kapag ayaw niya ibigay. Yan, lagay natin ulit sa may ulo. Parang mas makukuha pag sa ulo eh. Ay, ala, lapit na. Isa na lang. Isa pa, isa pa. Try natin. Naku, mga magkano kaya tayo abutin dito. Yan, so nakaka 40 NTD na tayo dito ha. Lapit na rin siya oh. Yan, tingnan natin medyo alanganin. Ay! O sige, last na talaga, last na. 50 NTD. Kung hindi, bibili ko na to ng pagkain. Isa pa. Bigay mo na, bigay mo na. Ay, okay, wala na. Ayan, so kakain na lang tayo dahil natalo na tayo ng 50 NTD. Now, we're here dito sa Chun Shui Tang Original Milk Tea. Go-order na kami ng, of course, yung kanilang classic na bubble tea. So, according to them, this is where milk tea was invented. Ayan. So, tatry natin kung ano ba talaga yung original recipe ng milk tea. So, obviously, naging worldwide phenomenon na ang bubble milk tea. So, na-adapt na siya sa iba-ibang cultures like us. So, nag-iba-iba na rin yung flavor. Tayo na lang namin yung order namin. Pero what I could say is that ngayong summer, okay din dito. Sobrang lamig ng interior nila. So, you could rest in the afternoon. Mag-tsaa kayo talaga, literally, afternoon tea. And ang ganda din ng interior. So, para rin siyang traditional tea house. Diba? So, yan. Nag-order na kami and tikman natin kung sarap ba talaga or type natin. Kasi iba-iba talaga din siya ng style eh. Right? So, tingnan natin kung ano yung flavor profile ng original bubble milk tea. And guys, so dumating na yung order natin na original bubble tea nila. So, tatry muna natin to. Ayan siya, ganyan siya kalaki. Yan. So, this is medium size lang nila. So, 170 NTD. So, syempre, medyo nasa pricier side siya. Kasi pag mga normal milk tea chain, siguro hindi yan lalakpas ng 100 NTD. So, medyo specialty item din siya. So, try natin. Sarap. Sakto yung milk niya. Pero lasang-lasa mo pa rin yung tea niya. In terms naman dun sa pearl, malambot siya and sakto yung size. Hindi yung sobrang laki na nakaka-choke naman. Ayun. So, ang lamig din niya. So, perfect talaga ngayong summer weather. Isa pa. Ayun. Pero medyo nasa creamier milky side siya. Kasi yun naman talaga yung bubble tea eh. Usually, mas nasa milky side siya. Pero gusto ko dito, hindi siya ganun ka-sweet. Na alam mo yung mga normal chain, talagang sobrang matatamis na talaga. Though pwede mo may-adjust yung sugar level. Pero ito, yung hindi na namin in-adjust yung sugar level. Sobrang sakto lang nung lasa niya. Pero yun, I think hindi naman masyadong nalalayo na rin yung lasa ng ibang mga chain. So, kung in terms of price, tingin ko okay naman yung mga milk tea chain na available na rin sa atin sa Philippines or even dito sa Taiwan. Pero syempre, even you're in Taichung, it's better to try din na not just this pero yung ambience, maganda dito mag-chill lang talaga. So, go pa rin kayo dito. So, ayun, enjoy muna namin to and then we'll move on to the next one.
Hi guys! Ayan, so from the Chun Choy Teng original milk tea kanina, nag-try kami maghanap ng taxi or other modes of transportation to this one, the National Taichung Theater. Kaso sobrang, yun lang yung na-notice ko talaga dito sa Taichung. Hindi ganun ka integrated yung transportation system nila. Wala silang parang local train or subway. More on bus lang, and based dun sa nakita ko parang mahirap yung routes nila and matagal ang daming stops, so we opted to go with Uber. So yun din yung masasabi ko na before you go to Taiwan, so hindi lang naman sa Taichung, sa Taipei available din yung Uber, so make sure na i-download nyo yun before kayo pumunta dito. Very useful talaga siya. Lalo na kung, yun nga, yung katulad dito sa Taichung City, hindi ganun ka well-connected yung transportation system nila. Ayun. So, yan. Grabe. Yung nasa Uber pa lang kami, nakita namin yung transition nung old Taichung City to this modern and bustling city. As in, makikita mo na they embrace yung old with the new. So, dun sa area natin, dun sa Central District, makikita mo even yung mga alleyways, mukha siya yung parang Binondo, Manila, yung mga Chinatown. May mga artsy cafe din doon. Tapos dito naman sa area ng National Taichung Theater, sobrang modern. Papasukin din natin to. Ayan. So gusto ko lang din mapakita sa inyo yung labas niya. Kasi ang laki niya talaga guys. Ang laki niya as in. So tingnan niyo yung labas ha. Ayan. So makikita mo mga condominiums. Very residential yung labas niya. Yung gilid niya, mga condominiums na matataas. So ito yung mismong National Taichung Theater. Ayan, so papasukin din natin yan mamaya para makita natin kung anong meron. Hopefully may cafe kasi hindi pa kami nakapagkape for today. Ayan, so pasok na tayo. Ayan, nasa loob na kami guys. Pumasok kami sa gate 3. So, ang ganda niya. Very modern structure, tapos very artistic. Dito naman parang may mga nagbebenta sila ng mga plants na ornamental. Ayan. Actually, mukhang ano siya. Social siya na store for plants. Ayan. Hindi naman. Not bad. Ito 130 NTD lang. So, yun o. Usually, yung mga indoor plants, benta sila. Ayan. So, ito yung main hall mismo. Diba? Ang ganda oh. Para siya yung mga Guggenheim Museum. Or kung familiar kayo sa Korea, yung dinesign ni Zaha Hadid, which is the Dongdaemun Design Plaza. Ayan. So, yan yung aesthetic niya. Wala kang makikita na hard corners. So, rounded lahat. Ayan. Nandito yung Grand Theater nila. Papunta dito. So, ano kaya yung kanilang showing ngayon? Or, ayan, ticket service. Ito yung ticketing. Ayan. So, ano bang play ang meron ngayon? Ito meron nakalagay. Ayan. Rigoletto by Giuseppe Verdi. Ayan. So, hindi tayo familiar dyan actually. Pero tingin ko nag-host sila dito ng mga siguro pag may mga sikat na mga theater na pumupunta, dito yun ginaganap. Ay, sobrang artsy lang yan, oh. Ito naman yung mga old, oh my God, mga stereo. Grabe, ito sobrang luma, oh. Even this one, yung turntable. Ito, guys, sa mga batang 90s, 80s, boombox. Nasa museum na siya. Oh my God. Ayan. So yung kanina pinasukan natin, yun yung back entrance kasi kami Uber kami. So doon yung taxi stand nila sa gate 3. So try natin tingnan tong main entrance. Ay wow, tsaka ang ganda oh. Meron din dito. So imagine nyo, may water feature din oh. Very relaxing. Ayan, as usual, may mga gift shop for mga
Actually, usually sa mga ganito, yung mga clothes, mga textiles, aromatherapy. Ayan guys, sumakit kami dito sa may 6th floor. Nag-elevator lang kami. Ayan, so makikita nyo, isa rin tong sikat na picture spot nila. Ayan, may mga flowers. At ayan, of course, yung very modern structures. Siyempre, di natin alam kung aesthetic lang ba yan or malay naman natin exhaust yan, di ba? Tingnan natin. Pero mukhang pang aesthetic lang din siya. Ayan o. Wow, ang ganda ng grass. As in, ayan o, may nakita kami umuupo lang. Tingnan nyo even with this view ng skyscraper ng Taichung. Wow, ang ganda dito. Tapos ito tingnan nyo, may mga sitting area dito. Sakto lang pala kami, guys. Kasi kala namin magsasara to ng 5. Yun pala, hanggang 10 PM pa siya. So, kung pupunta kayo dito, I suggest hapon talaga. Kasi ang init maaraw pa. Ang maganda dito, may mga cafe din sa area. Ayan sarap umupo-upo lang dito. Ayan ganda. Grabe. So far ito talaga yung masasabi kong must-see dito. Kaya pala siya napupunta sa list palagi ng pupuntahan mo. Even though actually, it's a theater, right? So kung di ka naman manonood, di ba, ba't ka pupunta dito? Pero ang pupunta mo pala dito, it's more on the art vibe. Daan na tayo dito sa National Taichung Theater. So, makita nyo naman, gabi na yung sa likod ko. Maglalakad lang kami, hanapin lang namin yung bus stop papunta dun sa aming next destination. So, iniisip namin kung kakain pa ba kami or maghahanap na lang kami ng dinner spot dun sa malapit sa amin. But either way, ayun, thank you sa pag-watch ng vlog ko so far. Sobrang nagandahan kami dito sa Taichung National Theater. So bukod doon sa, ayan, papakita ko na lang sa inyo ngayon, tumambay muna kami dito sa VVG Cafe nila. Sobrang ganda, as in recommended na after nyo mag-picture, mag-hangout kayo dito, mag-chill kayo dito. Ang sarap din ng coffee nila actually. So try nyo rin yun. Sobrang ganda ng view kasi makita nyo naman yung buong building, diba? Maraming glass. So, imagine niyo yun yung view nyo. Sobrang aesthetic, sobrang artsy nitong space na to. Talaga makikita mo, it's really made for artists and creators. Ayan. So, yan, maglalakad muna kami dito. Ayan, nakikita nyo ang ganda ng view namin, no? So, ganyan yung area na to. Sobrang ibang-iba doon sa kaninang view natin, doon sa may malapit sa Central District. So yun, lakad muna kami. In fairness, kanina sobrang init, pero ngayon sobrang ganda ng hangin. So sarap maglakad. So yun muna. So ayun, we ended up going to this mall na malapit sa National Taichung Theater. Ang pangalan ng mall niya is Tiger City. Siguro mga 5 to 10 minute walk lang going here. Nakakatuwa, may nakita kami na meron din pala dito sa mismong building na Don Quixote. Yan. Pero kami, syempre, gusto namin muna mag-dinner bago kami umuwi sa hotel namin kasi medyo malayo pa yung hotel namin. So nag-ikot-ikot kami sa mall nakakita kami dito ng restaurant that serves yung beef noodle na spicy. So kilala rin ng Taiwan, not just Taichung but yung buong Taiwan sa kanilang spicy beef noodles. So, umorder kami dito. So, ang pangalan ng resto is Lat's Mian.
ipapakita ko na lang sa inyo yung address niyan dito sa baba. Tapos yung in-order ko is the braised beef noodle. Ang halaga niya is 280 NTD. So mga nasa 400 to 500 pesos din siya. Ayan guys, dumating na yung order ko. OMG, pulang-pula siya. Ayan, so handa kayo pag-order kayo nitong braised beef noodles sila kasi mukhang spicy talaga. Try natin kung kakayanin natin. So try natin tong braised beef noodles na pulang-pula, galit na galit. Tikman natin. Baka naman hindi siya ganun kaanghang. Let's start with the soup. Medyo spicy siya actually. Pero kung familiar kayo sa mala, mas ganun yung flavor niya. So, meron to definitely na Szechuan peppercorn. Yung mala, kumbaga, hindi lang siya yung masakit na manghang, but also, yung parang mananam or mamamanhid yung dila nyo. Ganon siya, hindi lang siya yung anghang. Pero ang sarap, sobrang beefy ng lasa. Kasi ganyan yung mga beef niya, oh. Ayan, oh. Sobrang lambot, as in. Tsaka yung kinuha niyang part, yung may mga litid-litid. Ang sarap. Sarap. Aminin natin, fatty talaga siya. As in, so, yan, try natin hindi ubusin. Let's see. Ito naman, pinili ko yung pinaka-thin noodles kasi may option ka na pumili ng thickness ng noodles. So, ito, thin noodles na to sa kanila. Try natin. Sakto lang siya. Parang mas flour noodles to than egg noodles or rice noodles. Ayun, oh my God, ang sarap nitong beef talaga. As in, itong beef na to, sobrang lambot. Sige, try ko na ubusin. Kain na kami dito, pero uwi na rin kami after. Medyo may early day tayo tomorrow, early call time tayo tomorrow. So yun lang, malaman nyo kung saan tayo pupunta bukas sa next episode. So hopefully, panoorin nyo yung next episode ng ating travel vlogs dito sa Taichung, Taiwan. So, yun, kain tayo. Hi guys, good evening. So, nakabalik na tayo dito sa ating hotel for our full day 1 here in Taichung. Ayan, first impression ko dito sa Taichung City is sobrang grabe yung chill vibe niya. If nakapunta na kayo sa Taipei, makikita nyo sobrang laking difference. First is yung dami ng tao. Siguro yung pinakamaraming tao na nakita ko would be dun sa Fengsha Market na pinuntahan namin kagabi. Pero kung maglalakad-lakad lang kayo dito sa malapit sa hotel namin, sa Central District, and even dun sa I think West District kanina yung pinuntahan namin, dun sa may National Theater, sobrang konti lang ng tao. Second impression ko, tingin ko, is more on artsy vibe talaga. Ito napapansin ko na to. Naglalakad lang ako dito sa area, yung mix nila ng yung old establishment, tapos biglang may makikita ka na very modern na cafe or aesthetic na cafe. Very prominent yun or apparent yun sa angmang part ng city. And lastly, yung na-notice ko dito is sobrang babait ng mga tao. Hindi ito katulad ng Taipei. Kunwari sa language, hindi siya katulad ng Taipei na lahat nakakapag-English or marami na nakakapag-English. So dito mapapansin mo din na sa mga restaurants or establishment, typically may isa lang talaga na marunong mag-English. Yung mga nasasakyan namin, mga Uber or taxi, may iba sa kanila hindi rin nakakapag-English. Pero natuwa nga ako kasi itong Uber namin galing dun sa pinagpuntahan namin ng dinner. Parang nakita ko na yun nga, medyo nahihirapan siya. Hindi siya marunong mag-English. So, ginamit ko yung Google Translate para masabi kung saan yung destination namin and ma-confirm. So, after that, tinitingnan ko na siya dun sa cellphone niya. Tapos, nakita ko, ino-open niya yung Google Translate. Tapos may tinatype siya. Nahulaan ko na ang tinatype niya is actually parang tanong lang na where are you from?
So yun, sumagot kami na we are from the Philippines. So kita mo naman na tuwang-tuwa sila. So they really want tong mga tourists sa country nila, which is nakakatuwa and positive kasi syempre alam naman natin sa ibang part ng mundo medyo controversial na yung dami ng tourists, and also siguro dito kasi since wala pa naman masyado, they wanted to meet tourists, and yun syempre may mga trabaho rin for services like Uber. Tapos ang kinagulat pa namin, parang yun, nag-search siya dun sa parang console niya dun sa kotse. Naghanap siya ng Filipino song. So lumabas pa yung kanta ni Sam Concepcion na Mahal Kita. So very siya, like very welcoming, na plinay pa niya yung yun, naghanap pa siya ng Filipino music para i-play habang nakasakay kami dun sa Uber. And ayun, so hindi lang siya actually yung ganun. Yung experience namin so far sa mga yun, sa mga taxi or Uber, talagang tinatanong nila, where are you from? Tapos may na-meet kami doon sa isang kanto, nag-aantay na kami ng bus stop, so parang chinika niya lang kami, parang tinanong niya, where are you from? Tapos ang dami niya nang tinanong na anong ginagawa niyo dito, tapos sinasuggest niya na travel daw buong Taiwan, not just Taipei. So tinanong kami kung nakapunta na kami ng Taipei, ilang araw kami sa Taichung. Tapos sabi niya, explore nyo rin yung Kaohsiung. So nakakatawa na very welcoming sila sa tourist. Ayun lang yung thoughts ko dun sa parang after nung day namin yesterday and after our official or whole day here in Taichung. So far looking forward pa sa mga ganong interaction natin. So ayun, ito na yung end ng ating day 1. So thank you for watching my vlogs here. So I know na medyo marami na rin tayong na-upload at this point in time. Thank you for still watching this vlog. And para rin kayo makatulong sa akin channel, if you like this video, kindly click the like button, share the video, or subscribe to my channel. So malaking tulong na yan para sa akin at sa aking channel, and of course para matuloy pa natin tong ating mga travel vlogs, which I really wanted to do. And thank you for watching and see you on the next vlog. Bye!